But you are to proclaim things consistent with sound teaching. Older men are to be self-controlled, worthy of respect, sensible, and sound in faith, love, and endurance. May the Lord add blessing to the reading of His Word. Kayo po'y makakaupo na. Tayo po ay manalangin. Amang banal, salamat po sa umaga na ito na muli mo po kaming idinako sa lugar na ito upang magkatipon bilang mga mananampalataya. Nasamba po namin kayo sa Espiritu at sa katotohanan at minsan pa, Panginoon, namin pong hinihiling ang paglilinis mo sa amin. Kausapin mo po kami, address us, Lord, through the preaching of your word. We are your people, summoned by you to listen to your word. Dalangin po namin na magligtas kayo ng mga wala pa po kay Kristo na nandirito. At dalangin din po namin na kayo ang magpatatag ng pananampalataya ng bawat isa as we once again listen to your word. Build us up in our most holy faith. Puspusin mo po kami ng kagalakan, and even as we continue in this sermon series, Lord, may you be glorified. May we see the beauty of your grace and of the gospel in this letter of Paul to Titus. Pagpalain mo po kaming lahat upang nang sa ganon, sa aming paglabas, dala-dala po namin ang empowerment ng inyong pong salita. Upang nang sa ganon, amin pong maipahayag ng merong conviction at may clarity ang mga salita mo. Tulungan mo po kami na mamuhay na nararapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Sa kanyang pangalan lamang po itong aming dalangin. Amen and amen. Counterculture, living as true Christians in this broken world. Yan po, once again, ang pamagat ng ating sermon series sa sulat ni Pablo kay Titus. At sa umaga po na to, ang pamagat ng ating sermon ay Sage and Solid, Mentoring the Next Generation. Sage and Solid, Mentoring the Next Generation. Sa mga nakaraan po nating sermon, nalaman po natin that the main role of Titus in Crete is to appoint elders in every town. Maliwanag po na binanggit yan ni Pablo sa mga unang talata pa lamang ng sulat niya na ito kay Titus. Kinakailangan kasi na magkaroon ng structure, ng order ang mga simbahan na naitatag na sa isla po na ito. At si Titus po ang isinugo bilang apostolic representative ni Paul sa island of Crete para magtalaga ng mga pastor, ng mga elder na mangunguna sa mga simbahan na ito. Ginawa po ito ni Pablo, inutusan niya si Titus to appoint elders in every town to ensure that churches will be put into order and believers guarded against false teachers. Magandang balikan po natin ito para nang sa ganun talagang ma-imbibe natin itong katotohanan na ito. Na ang pangunahing rason kung bakit nagtalaga ang Diyos ng mga pastor, ng mga elder sa mga simbahan ay hindi lamang para pangunahan sila. Hindi lamang para i-shepherd sila, hindi lamang para i-build up sila through the preaching of the word, but also to guard the church against false teachers. Kasi kung titignan natin, bulok yung kultura dito sa island of Crete. Sabi po ng ibang mga scholars, ito raw yung retirement island ng mga mercenary during that time in the Roman Empire. So sanay talaga sa pagiging bayolente o pagiging masama itong mga tao na naninirahan dito. At dito ipinangaral ang Ebanghelyo at nagkaroon ng mga simbahan. Kaya kinakailangan na in this kind of culture, magkaroon ng order, magkaroon ng kaayusan. So anong ibig sabihin na that Titus must appoint elders in every town? This means that Titus must conduct himself in a manner that is consistent with sound doctrines, in order to demonstrate to the people in Crete the difference of a true teacher and that of the false teachers denounced by Paul in verses 10 to 16.
So mag-a-appoint si Titus ng mga elders, pero hindi lamang yon, sa kanyang pag-a-appoint ng mga pastor, ng mga elder, kinakailangan na maipakita niya, ma-demonstrate niya na ang kanyang mga pagtuturo, ang mga doktrina na kanyang ipinapangaral ay makita ang epekto sa kanyang pamumuhay. Upang maging mas legit ang kanyang pag-appoint ng mga elders, kinakailangang ma-distinguish kung ano ang itsura ng isang tunay na tagapagturo ng salita ng Diyos mula sa mga false teachers. Kaya kinakailangan that Titus must conduct himself in a manner that is consistent with sound doctrines. Because mentoring the next generation of leaders in the church requires faithfulness, integrity, and absolute submission to the authority of the Word of God. Kung gusto po natin na mag-raise ng mga susunod na henerasyon ng mga Kristiyano para po manguna sa ating simbahan, if we want to see our churches guarded against false teachers, kailangan ang mga leader ng simbahan tulad ni Titus, ang mga elder, ang mga pastor, kailangang maipakita sa kanila na ito ang hinihiling ng salita ng Diyos. And that requires faithfulness, integrity, and absolute submission to the authority of the Word of God. Kailangan ma-communicate natin sa kanila na sa simbahan, ang ating supreme authority is the Word of God. Hindi natin pakikinggan ang opinyon ng mga tao. Hindi natin pakikinggan ang popular na dikta ng lipunan o ng kultura. But we will submit ourselves to the authority of the Scripture. So, current leaders like Titus must demonstrate these virtues. No, yung integrity, yung faithfulness, and submission to the authority of the Word of God. Kailangang ipakita, kailangan maging halimbawa ang mga present leaders ng simbahan. Upang nang sa ganon, yung mga susunod na henerasyon ay ma-encourage sila to pursue leadership roles in the church. Kaya kinakailangan po kasi yon, kasi nga, kailangan magpatuloy ang simbahan. And because the church belongs to Christ. Lahat po tayo na nandito, maging ang inyong lingkod, ay pwedeng palitan ng Diyos anumang sandali. At hindi po natin dapat isipin na nakasalalay sa isang tao o sa isang grupo ng mga leader ang success ng simbahan. Kaya mahalaga na nagpapatuloy tayo sa pagdidisipulo, pag-mentor at pag-raise up ng mga susunod na henerasyon ng mga pinuno na mangunguna sa atin pong simbahan. So Titus must show that dignity in upholding sound doctrine is essential to the role of appointing and mentoring the next generation of elders and teachers in the church. So ano yung pangunahing dapat i-demonstrate ni Titus? Ano yung pangunahing dapat ipakita ng mga current leaders ng simbahan para ma-encourage yung mga susunod na henerasyon to take up leadership roles? Dito makikita po natin na ang pangunahin po talaga dyan ay ang pag-uphold sa sound doctrine. Hindi po tayo magsasawa na paulit-ulit na sabihin ang kahalagahan ng tamang doktrina sa ating simbahan. Sapagkat maliwanag po ang salita ng Diyos patungkol dyan. At ang mga pinuno ng simbahan tulad po ni Titus, ang mga elder, ang mga pastor, ito yung pangunahing bagay na kailangan nilang i-demonstrate. Yung kanilang submission, yung kanilang katapatan sa salita ng Diyos. Na hindi sila sasama sa mga popular na dikta ng lipunan para lamang mas madaming ma-attract na mga tao. Bagkus anuman ang kalagayan, anuman ang sitwasyon,
mananatili silang nakapailalim sa malinaw na pagtuturo ng tamang doktrina o tamang katuruan sa simbahan. So this is important not only in raising faithful men for leadership, but also for teaching and exhorting the different age groups in the church. Kasi pag binasa natin yung Titus chapter 2, di ba? Dito, ina-address na ni Pablo kung paano dapat i-conduct ng mga tao sa simbahan ang kanilang sarili. For example, the older men in verse 2. And then sa mga susunod na talata, yung mga matatandang babae, how they are to mentor the younger women in the church. Gayon din naman yung mga nakababatang babae at nakababatang lalaki. Pero pansinin po ninyo na nagsimula si Pablo in chapter 2 in verse 1 na sinabi niya na you are to proclaim things consistent with sound doctrine. Ibig sabihin mga kapatid, yung mga susunod na sasabihin ni Pablo in chapter 2 ay nakaangkla doon sa kanyang tagubilin o utos in verse 1. Kaya nga po, essential talaga ng pagtuturo ng tamang doktrina. Hindi lamang para i-mentor ang mga susunod na henerasyon, pero para magkaroon din ng pundasyon yung pag-exhort, pag-encourage sa mga different age group sa simbahan. So yung encouragement o exhortation ni Pablo para sa mga nakatatandang lalaki, para sa mga nakatatandang babae, para sa mga mas batang lalaki at mas mga batang babae, lahat po ng mga yan ay nakaangkla doon sa sinabi niya sa verse 1 about proclaiming sound doctrine. So to uphold sound doctrine is to establish a strong foundation in the lives of believers who belong to various people groups. Ulitin ko po, to uphold sound doctrine is to establish a strong foundation in the lives of believers who belong to various people groups. So sa ating pananampalataya, mga kapatid, sa ating Christian life, ang ating pundasyon talaga, ang pundasyon ng paglagong Kristiyano, anuman ang edad mo sa simbahan, ay ang tamang doktrina. Ang mga tamang katuruan ng salita ng Diyos. And if we want to have a strong foundation, ano yung panghahawakan ng mga older men? Ano yung panghahawakan ng mga older women? Ano yung panghahawakan ng mga younger men and younger women sa kanilang pananampalataya? Kailangan ma-establish sila sa malalim at matibay na pundasyon ng tamang doktrina ng salita ng Diyos. So, kung ito ay essential when it comes to mentoring the next generation, kasama din po yan. Kasama din po yan sa iba't ibang age group sa atin pong simbahan. So mga kapatid, sound doctrine is essential in mentoring the next generation. Whether or not those next generations will become leaders, pero maliwanag na kinakailangang ma-raise up natin sila sa pananampalataya kay Kristo. Kinakailangan maipasa natin ng tama sa kanila ang pananampalatayang Kristiyano. Kinakailangang ma-establish natin sila sa malalim na pundasyon ng salita ng Diyos upang nang sa ganun, sa kanilang paglabas, sa kanilang paghayo, sa kanilang mga eskwelahan, sa kanilang mga trabaho, sa pagbuo nila ng pamilya, nakaangkla sila sa hindi nagbabagong katotohanan ng salita ng Diyos, which is the gospel. So anong dapat nating gawin? We must proclaim sound doctrine faithfully and demonstrate it consistently.
Huwag tayong panghinaan ng loob, no? We are to proclaim it faithfully. Huwag tayong magdadalawang isip because we know that yung ating mga pagtuturo ay mula din sa salita ng Diyos. We will not apologize for proclaiming the gospel. We will not apologize for studying the scripture. We will not apologize for pursuing excellence pagdating po sa salita ng Diyos. Kasi naniniwala tayo na ang paglago natin ay mula sa tamang pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. So, yun po yung ating panimula sa ating sermon at ngayong umaga, ito po yung tanong na nais nating sagutin mula sa mga talata po na ito. How to mentor the next generation of believers. How to mentor the next generation of believers. Dalawang sagot po ang nais kong ibigay sa tanong na ito mula po sa ating mga talata. So once again, how to mentor the next generation of believers. Una, continue in teaching solid biblical doctrines. Yan po yung mababasa natin in verse 1. Continue in teaching solid biblical doctrines. Basahin po natin ang verse 1. Sabi ni Pablo kay Titus, but you are to proclaim things consistent with sound teaching. But you are to proclaim things consistent with sound teaching. Pero, tigil muna tayo. Pansinin po natin yung salitang but. Pero dito, I will be needing help. Ano pong part of speech in English yung but? Preposition ba yun? No? I'm not sure really, pero yung but na yon, the word but connects itong verse 1 doon sa previous verse, chapter 1, verse 16. Sige po, para mas maging malinaw yung context natin, let us read that portion of Scripture again. Mahalaga po yan, napansinin po ninyo yung mga salita na yon para matrace ninyo yung argumento ni Pablo. Para mas maging maliwanag, ano ba yung sinasabi niya talaga? So in verse 16, ang dinidescribe niya ay mga false teacher, hindi po ba? Last Sunday, tinignan natin yan. Sabi ng verse 16, dahil wala po sa screen, you can open your Bible para makita nyo yung connection. Sabi ng verse 16, Titus 1, verse 16. So, referring to the false teachers, they profess to know God, but they deny Him by their works. They are detestable, disobedient, unfit for any good work. Yan ang mga false teachers. Yan ang mga bulaang guro. In chapter 2, verse 1, after niyang describe ang mga false teacher, nagsimula siya by saying, but as for you. In other words, Paul is making a contrast here. Ito ang mga false teachers. In verse 16, chapter 1, they claim to know God, but they deny Him by their works. They are detestable, disobedient, unfit for any good work. False teachers ang mga yan. Yan ang itsura nila. But you, Titus, you are not a false teachers. You see, yung connection, yung contrast na ginagawa ni Pablo. Remember mga kapatid, whenever we read the scripture, wag nating iisipin na nung unang sinulat yan ni Pablo, meron ng chapter division and verses. Nung unang sinulat yan ni Pablo, wala namang Titus 1, wala namang Titus 2, Titus 3. Noong panahon lamang po ng Middle Ages, binigyan ng chapter division and verses para mas madali lang basahin ng mga tao. Pero originally, walang mga chapters division. Kaya mahalaga po na we pay attention to the grammar. Para nang sa ganun, matukoy natin na ito yung talagang sinasabi ni Pablo. So in chapter 2, verse 1, ang sinasabi ni Pablo dito,
you ought to be different from the false teachers. Kakaiba ka sa kanila kasi tama ang itinuturo mo. Diba? But you are to proclaim things consistent with sound teaching. Yung mga bulaang guro, hindi ganon ang laman ng kanilang pagtuturo. Ang laman ng pagtuturo ng mga false teacher is not consistent with sound teaching. Hindi ayon sa salita ng Diyos. Hindi ayon sa apostolic faith na ipinasa ng mga apostol kila Titus and Timothy. Laban sa salita ng Diyos ang itinuturo ng mga false teachers. But you, Titus, proclaim or teach things consistent with sound teaching. Unlike false teachers who claim to know God but deny Him by their actions, Titus must devote himself to the proclamation and teaching of the truth. Paano ba natin ika-counter ang false teaching? Last Sunday, nalaman natin that we must rebuke them. We must stop them from speaking lies. Pero maliban doon, paano natin gagawin yon? Paano natin sila pipigilan? Paano natin i-rebuke ang mga false teachers? I believe the answer is verse 1. Yung pag-proclaim, pagtuturo, pagsasabi ng mga bagay na consistent ayon sa tamang katuruan. So anong dapat gawin ni Titus? He must devote himself to the proclamation and teaching of the truth. He must be consistent in proclaiming and defending it. So I think the term, the operative word is yung salitang consistent. Ibig sabihin mga kapatid, katulad ng sinabi ni Pablo kay Timothy, di ba? You are to preach the word in season and out of season. Ibig sabihin, anuman yung maging uso sa ating lipunan, sa ating kultura, anuman yung maging popular sa madla, if it is not according to the Word of God, hindi tayo sasama doon. At kapag dumating man ang panahon na hindi na sikat ang pagtuturo ng salita ng Diyos, hindi na popular sa mga madla ang tapat na pagtuturo ng salita ng Diyos, we are still commanded by the Scripture to faithfully proclaim and teach it. Hindi po ba gano'n naman pag sinabing gano'n naman ang itsura ng merong integridad? Hindi tayo nasusway sa dikta ng mga tao. Hindi natin pinapakinggan ng mundo. Ang mahalaga sa atin ay ang sinasabi ng salita ng Diyos. Even if that will be unpopular to many people. So Titus must be consistent in proclaiming the truth and in defending it, in guarding it against false teachers. Kasi po, para magtagumpay siya, for Titus to succeed in this mission of putting into order the churches in Crete, he must distinguish himself from the false teachers. Kapag tinignan ng mga tao, yung ating pananampalataya, di ba siguro narinig na po ninyo, paano ako maniniwala sa inyo, kayo mismo ay hindi naman nagkakasundo. Ang sinasabi ninyo ay you believe the same Bible, pero bakit iba-iba ang mga nagiging paniwala ninyo? Marahil yan po ay narinig na ninyo, hindi ba? Pero kaya nga, napakahalaga ng sinasabi ni Pablo dito na yung mga tunay na mananampalataya, kailangang maipakita natin na kakaiba tayo. Kailangan maipakita natin sa mga tao ang pagkakaiba natin mula sa mga taong naniniwala sa maling katuruan. We must distinguish ourselves from false teachers
Kahit sabihin mo pa, hindi naman po ako pastor. Pero if you profess to know Christ, then kailangan makita din ng mga tao na, teka muna, yes, yung mga tao na yan, Biblia din naman ang kanilang ginagamit, pero I want you to see the difference. Hindi kami magkapareho ng paniniwala, at yung hindi namin pagkakapareho ay makikita mo sa aming pamumuhay. So you see, yung ating katapatan sa tamang doktrina, sa tamang katuruan, ay dapat po talagang makita sa ating pamumuhay. And for Titus, he must be consistent in proclaiming the truth and in guarding it. Kaya nga po itong direct imperative o direct command of Paul, this direct imperative from Paul emphasizes the leading responsibility of Titus as the apostolic representative in Crete. Hindi madali yung trabaho niya actually. Napakadaming kasi malaking island itong Crete. To give you a contemporary perspective, imagine yung kanyang laki siya ng Region 3. From Bulacan, Pampanga, Bataan hanggang Tarlac. Ganon kalaki itong island of Crete. And sabi ng ibang mga tao, bagamat poetically speaking, sabi nila, the island of Crete is the island of 100 cities. Of course, that is poetry, pero ang point lang, malaking isla. Itong Crete na ito. At ito yung jurisdiction ni Titus sa kanyang ministry doon, na he needs to make sure na merong mga pastor ang mga simbahan dito. Kailangan niyang mag-appoint ng mga qualified elders. Kailangan niyang siguraduhin na maprotektahan ang mga mananampalataya sa mga maling katuruan at sa mga masamang pamumuhay ng mga tao na nandirito. So anong gagawin ni Titus dito? Ano yung solusyon na ibinigay ni Pablo sa kanya? You are to proclaim things consistent with sound teaching. Wala naman po talagang ibang prescription ng salita ng Diyos sa atin kung hindi yung tapat na pagtuturo sa salita ng Diyos. Wala naman po talagang ibang gimmick na pwede tayong gawin maliban sa kung ano ang sinasabi ng Biblia. Sa pagpapatakbo at pagmamanage ng simbahan, wala po tayong ibang pwedeng gawin kundi yung nakasulat sa Biblia. Bagamat noong 90s in America, di ba, nagsulputan yung mga mega churches, yung tinatawag na seeker-sensitive movement na pinauso nila Rick Warren and Bill Hybels, na sinasabi nila na kung gusto mong dumami kayo at dumugin ang inyong pagtitipon, dapat i-design mo yung inyong worship service ayon sa preference ng mga tao. Ayon sa preference ng mga unbelievers. Ganon yung kanilang mindset. Though I believe naman na matuwid naman yung kanilang motibo kasi they want to reach many people, kaya lang in the process, na kompromiso ang salita ng Diyos. Because instead of plainly teaching the Word of God, kailangan nilang i-cater yung sensibility ng mga tao. And in the long run, mga kapatid, si Rick Warren mismo nagulat. Kasi yung kanilang mga worship services, hindi na mukhang worship service. Hindi na mukhang pagsamba. Nagmukha na lang parang concert. Kasi yun ang gusto ng mga tao. Kaya mga kapatid, lagi ko pong sinasabi sa inyo na bagamat we believe that the Scripture is inspired, ito yung salita ng Diyos, pero kailangan din po nating paniwalaan na ang salita po ng Diyos ay sapat. The Scripture is sufficient to
to address the needs of the church. The Scripture is sufficient para sa ating paglago sa ating pananampalataya. Hindi po natin kailangan ng mga methodology that is alien to the Word of God. Kaya nga, sabi ni Pablo kay Titus, anong sabi niya? In verse 1, proclaim things consistent with sound teaching. You are to proclaim things consistent with sound teaching. So ito yung utos ni Pablo. Yun yung kanyang imperative kay Titus. So Paul commanded Titus to speak things consistent with sound doctrine. Now, ito yung gusto ko pong mapansin po natin dito. No, yung Greek word translated as proclaim in verse 1 literally means to talk. O yun lang ang ibig niyang sabihin. Nung sinabi ni Pablo, proclaim things consistent with sound teaching, sa salitang Griego, magsalita ka. Ang maging pananalita mo ay yung mga bagay na consistent with sound teaching. At alam niyo po, yung origin ng Greek word na yon is yung talkative. Diba? Familiar din tayo sa salita na talkative. Masyado siyang talkative. No? Ano ibig sabihin dito? In other words, Titus must be talkative in the things that are consistent with sound doctrines. Ibig sabihin, kung meron mang magiging laman ang pananalita mo, make sure na ang laman ng sinasabi mo, ang laman ng pananalita mo, ang laman ng bibig mo, ang mga salitang lumalabas sa bibig mo ay mga bagay na sabi ni Pablo kay Titus, be talkative about the gospel. Be talkative about the gospel. Kung mahilig ka rin naman magkwento, ikwento mo ang ebanghelyo ni Kristo. Kung mahilig ka rin naman magsalita, ang pananalita mo dapat ay yung mga bagay na naaayon sa tamang doktrina. Titus must be talkative in the things that are consistent with sound doctrines. Hindi ba napakaganda po siguro na yung maging bansag sa atin ng mga tao ay, alam mo yon, yung because we are so saturated with the Word of God, sasabihin sa atin ng mga tao, wala nang ibang sinabi yan kundi ang Biblia. Wala nang ibang bukang bibigyan kundi si Kristo. Nawa yun ang ating maging buhay. Na ang bukang bibig natin ay ang salita ng Diyos. Ang maging bukang bibig natin ay ang mga bagay na nakakapag-build up ng pananampalataya. Ang bukang bibig natin ay ang mga bagay na nagpo-point out sa kadakilaan ni Kristo sa Ebanghelyo. Nawa mga kapatid, ang maging bukang bibig natin ay ang mga bagay na sinasabi ng salita po ng Diyos. So in order to raise and mentor the next generation of believers, especially leaders, we are to talk to them. We are to talk to them about the solid teachings of the Scripture. Kaya nga po yung mga magulang na nandirito, especially yung mga nanay, na napakatindi po ng inyong impluensya sa inyong mga anak. Especially na yung laging sinasabi nyo sa kanila ay ang mga bagay na ayon sa salita ng Diyos. Kasi sa paglaki ng bata, yan ang kanyang matatandaan. And if the goal is to mentor the next generation, gagawin po natin yan sa pamamagitan ng pagiging talkative about things consistent with the gospel. Yung magiging bukang bibig natin ay ang mga bagay na ayon po sa salita ng Diyos. So the next generation of believers
must be deeply anchored in the supreme authority of the Word of God. The next generation must be deeply anchored in the supreme authority of the Word of God. Na habang lumalaki ang isang bata, even yung mga kabataan o mga young professionals, and even tayo na may edad na, it's never too late for us na talagang palalamin natin yung ating pundasyon sa salita ng Diyos. Na maging matatag talaga tayo sa ating pananampalataya because we know the Word of God. Kasi kilala natin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kasi mga kapatid, wala po talagang ibang paraan na tayo ilalago sa ating pananampalataya maliban po sa salita ng Diyos. Because napakayaman at napakalalim ng salita ng Diyos. Meron nga nagsabi na the Word of God is simple enough for a child to understand it. And yet, napakalalim na kahit ang isang pinakamatalinong theologian ay pwedeng malunod dito. Yun po ang nature ng salita ng Diyos. Kaya po napakahalaga na nakabaon ng malalim ang ating mga pananampalataya, ang ating buhay sa salita ng Diyos. The next generation, tulad nga po ng aking sinabi, must be deeply anchored in the supreme authority of the Word of God. Pag sinabi natin the Word of God o the Scripture is our supreme authority, ibig sabihin, kailangan lahat ng mga bagay o mga pagtuturo o mga polisiya ay nakapailalim sa salita ng Diyos. Siyempre, merong ibang mga authority in the church, tulad ng authority ng mga elder, pero yung kanilang authority ay dapat nakapailalim sa authority ng Scripture. Kaya nga, we can call out elders kapag ang kanilang pamumuno o pagtuturo ay hindi na po ayon sa salita ng Diyos. We must always test things in light of the Word of God. So Titus must proclaim things consistent with sound doctrines. So when we say sound doctrine, we mean healthy doctrine. Yung pong Greek word dyan po natin na-derive yung salitang hygiene. It means healthy, malinis. It means we must preach uncorrupted doctrines that are healthy for the spiritual life of the believers. Yan po yung ating ibig sabihin dyan. Pag sinabi nating sound doctrine, pag sinabi nating sound teachings, yung nagbibigay ng pakinabang talaga sa mga tagapakinig. Yung purong salita ng Diyos ang dapat nating ipangaral. Yung purong salita ng Diyos ang dapat nating matanggap. Again, contrasting it with false teaching, lason yan sa mga nakikinig. Lason sa espiritu at sa kaluluwa ng mga tagapakinig. Kaya nga, ang sinasabi ni Pablo kay Titus, proclaim things consistent with sound or healthy teachings. You see, mga kapatid, doctrines matter. We will not give that up. At paulit-ulit po natin iyang sasabihin. Mahalaga po talaga ang doktrina. Essential ang doktrina. In our spiritual growth, doctrines matter. In our evangelism, doctrines matter. In our discipleship relationships,
doctrines matter. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay Kristiyano at sa ating ministry, sa atin pong simbahan, doctrines matters. Tulad nga po ng sinabi ko kanina, and I want you to make this your assignment, no, pag gawin nyo sa bahay, basahin nyo yung Titus, especially yung Titus chapter 2, and trace po yung argumento ni Pablo from verse 1 hanggang sa mga susunod na mga talata hanggang chapter 3. Para makita po natin tayo mismo na, oo nga, no, itong mga tagubilin ni Pablo, nakaangkla talaga sa tamang doktrina. So that is point number 1. Let's move on to point number 2. At ito din po yung ating last point. Point number 2, cultivate biblical characters in older Christian men. Cultivate biblical characters in older Christian men. Now, hindi po yun aksidente. Na in verse 1, sabi ni Pablo, proclaim things consistent with sound teaching. And then in verse 2, agad niyang sinabi, ito ang dapat gawin ng mga matatandang lalaki sa simbahan. Sabi po ng verse 2, basahin natin, older men are to be self-controlled, worthy of respect, sensible, and sound in faith, love, and endurance. Sa darating na linggo, titignan naman natin yung tagubilin ni Pablo sa mga kababaihan. Pero tignan po natin itong sinabi niya sa mga mas may edad na lalaki sa simbahan. So, tignan po ninyo yung connection. Verse 1, proclaim things consistent with sound doctrine. And then in verse 2, nag-preach ka na, Titus. Preach sound doctrine. Ngayon, ano dapat ang makita sa pag-preach mo ng sound doctrine? Let's begin with the older men. In other words, ito dapat ang maging epekto ng salita ng Diyos sa mga tao sa simbahan. Specifically, the older men. So dito mapapansin po ninyo na inunang inaddress ni Pablo itong mga nakatatandang lalaki. Yung mga kalalakihan in keeping with the order of creation na yung unang ginawa o unang nilikha ng Diyos ay ang mga lalaki. At bilang mga lalaki na may edad, na katatanda, di ba, ang expectation natin sa kanila ay sila yung mga tao na mas matured sa kanilang pananampalataya. So anong tagubilin ni Pablo sa kanila? They must be self-controlled, worthy of respect, sensible, sound in faith, love, and endurance. Kaya nga ang title ng ating message, Sage and Solid. Di ba, pag sinabing sage, ang unang pumapasok sa ating isip ay yung taong marunong. No, hindi lang basta matalino pero marunong sa buhay. Punong-puno ng karunungan. Wise. At alam din po natin na ang wisdom ay natatanggap ng tao habang siya ay tumatanda sa buhay. Kasi mas madami siyang mga bagay na nalalaman at nare-realize. Kaya nga po, magandang practice din talaga, especially sa aming mga nakababatang lalaki, to listen to the stories of older men. Marami tayong matututunan sa kanila in terms of wisdom and experience, especially kung ang mga tao na yan, ang mga lalaki na yan ay mga mananampalataya. Subok na yan.
Kilalang-kilala nila ang Diyos. Madami na yung mga karanasan na kung saan nakita nila ang kamay ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya mahalaga na itong mga older men na ito must have these biblical characters. I-cultivate mo yan, Titus, bilang kanilang pastor diyan sa Crete. Because older men are called to model Christ-like character, showing that sound doctrine goes far beyond head knowledge to produce real, practical transformation. Diba? Kahit naman saang larangan, yung mga bata, yung mga mas nakakabatang mga lalaki, mas passionate sila pagdating sa kaalaman. Diba? Merong points sa buhay namin na para bang alam na namin ang lahat ng bagay. And many times we want to disregard the advices of older men kasi feeling namin mas marunong kami sa inyo, mas madami kaming alam kesa sa inyo. And that may be true, pero ibang magturo yung karanasan, hindi po ba? Ibang magturo yung mga lalaki na battle-tested na sa pananampalataya at sa buhay. And sometimes yung knowledge na meron yung mga nakababatang lalaki na natutunan nila sa classroom o kaya sa libro, kapag dumating yung isang sitwasyon o kaya naman dumating yung isang krisis, actually walang kwenta yun eh. You see, kaya nga, ito yung sinasabi ng salita ng Diyos sa kanila. Older men are called to model Christ-like character, showing that sound doctrine goes far beyond head knowledge to produce real and practical transformation. Siyempre, meron namang mga lalaki na matanda na pero hindi pa ganun ka-matured sa pananampalataya, kaya kinakailangan talagang paalalahanan sila. You are to model these things sa mga mas nakababatang lalaki sa simbahan. These older men in the church are the primary models or examples for the next generation in terms of their faithfulness in sound doctrines and godly living. So, we look up to them as our model. Pagdating sa katapatan, sa tamang doktrina, at pagdating sa mga bagay na binanggit ni Pablo in verse 2. So older men are to be model of self-control. Older men are to be model of people who are worthy of respect. They are to be model of sensibility, yung sound in faith, yung kanilang fidelity to the Word of God. And they are to be model of love, especially endurance. Kung meron mang dapat kilala sa pagiging matatag, sa pagiging, not taking things rashly, yun yung mga lalaki na mas nakatatanda. And they are to model that endurance to younger generation of believers. May pakita nila na you ought to be patient. Na may pakita nila na ang buhay ay hindi mo pwedeng ilagay sa mga palad mo and dictate things. Learn endurance. So sinasabi ni Titus, sinasabi ni Pablo, yan ang sabihin mo sa kanila. Yan ang ituro mo sa mga kalalakihan na mas nakatatanda. Bagamat sinabi ko nga po sa inyo na baka itong si Titus, baka mas matanda naman siya kaysa kay Timothy. Perhaps in his early 60s, itong si Titus. But nonetheless, ito yung sinasabi niya sa kanya.
'Di ba? Ito yung ituro mo. Ito yung paalala mo na sa kanila. Ito yung ipaalala mo sa kanila. Now, yung pong words translated as older men came from the same word where we get the word elders, 'di ba? Elders. No, yan yung opisina ng mga pastor sa simbahan. Pero yun din po yung salita na ginamit ni Pablo diyan. So we can also translate itong verse 2 na elders are to be self-controlled, worthy of respect, sensible, sound in faith, love, and endurance. Kung pag binalikan natin yung mga qualifications for elders in chapter 1, di ba? Halos pareho lang din. Bakit nga ba elder? Bakit elder ang tawag sa opisina ng pastor? The reason is yung pagiging elder nila signifies yung kanilang spiritual maturity. Kaya elder ang tawag sa kanila. And normally, yung mga mas matatanda ang mas spiritually matured. But kaya nga po, in the New Testament, alam din po natin na the term elder refers to the official teaching and leading office in the church. Ibig sabihin mga kapatid, yung mga kalalakihan na may edad na, yung kanilang spiritual maturity must be like the spiritual maturity of the pastors and of the elders. Now, meron po sa inyo, probably mas madami sa inyo na mas matured sa akin in terms of spiritual maturity. Kasi hindi lang po dahil mas matanda kayo, pero mas matagal na kayong Kristiyano kaysa sa akin. Ang sinasabi ni Pablo, pareho lamang ang demand ng Scripture sa mga lalaki na maglilingkod bilang pastor at mga lalaki sa simbahan na hindi man magiging pastor pero ito yung hinihiling sa kanila. Ito yung standard para sa kanila. Ito yung spiritual maturity na dapat meron sila. Kasi nga po mga kapatid, bilang mga kalalakihan, especially the older men in the church, kayo po yung ituturing na haligi ng ating simbahan. You may not be an official elder. You may not be a pastor in a official sense. Pero kayo po yung tagapanguna ng ating simbahan. Kayo po yung tagapanguna ng inyong pamilya. And madalas pong sasangguni sa inyo ang inyong pastor na mas nakababata po sa inyo. So this is the demand of the Scripture from you. You are to cultivate biblical characters. So the point is, elders or pastors and the older men in the church must be known for their spiritual maturity. Nawa nga po, yun po yung ating ma-demonstrate sa bawat isa. I'm including myself, hindi dahil mas may edad ako, pero because I function as a pastor and I'm occupying the office of an elder in this church. So lahat tayo ng mga kalalakihan na miyembro ng GCF Pampanga West, we are to be spiritually matured. We are to lead this church according to the Word of God. Tayo dapat yung maging model of stability, of wisdom, and reliance sa atin pong simbahan. Siyempre, hindi po yan madali, napakabigat na responsibilidad, but nonetheless, that is what is required of us as men in this church. Because the spiritual maturity
ng mga elder na pastor at mga nakatatandang lalaki, their spiritual maturity, their deep knowledge of the truth, and their biblical wisdom will guide and shepherd the younger generation in the church. Tayo talaga, kayo po talaga ang mag-guide sa ating simbahan. Especially yung mga mas nakababata po sa atin. Kaya talaga, ito yung ating panawagan to grow in our faith, to be deep in our understanding of the Scripture. No, tayo yung magmo-model ng self-control, ng pagiging sound in faith, ng pag-ibig at ng endurance. Yan ang calling na iniatang sa atin ng Diyos bilang mga kalalakihan, especially the older men. So, mga kapatid, these biblical characters must be cultivated in the lives of these older believers. I believe that it is one of the duties of Titus. It is one of the duties of Titus to make sure that these older men are growing spiritually in order for them to become a reliable pillars of the church in faith and in truth. Kaya nga 'di ba sa pamilya, sa bahay, ang tawag sa mga kalalakihan ay haligi ng tahanan. Kasi sila yung leader ng tahanan. Ganun din po sa simbahan. Kasi ang tinawag talaga ng Diyos para manguna ay ang mga kalalakihan. So ang mga kalalakihan po dito sa GCF Pampanga West, ang tinawag ng Diyos na maging haligi ng simbahan na ito. And you may not be a pastor, pero it's also your duty, your responsibility to guard this church against false teachers. It is your responsibility. It is our responsibility to model faith and faithfulness and to guard this church in faith and in truth. Yakapin na po natin yun, mga kapatid, na mga lalaki dito po sa ating simbahan, because that is our God-given role. Pero don't worry, next Sunday naman, yung mga babae naman ang i-address ni Pablo. Ano nga ba dapat ang kanilang dapat gawin sa simbahan in terms of modeling faith in the next generation or for younger women. But that is next Sunday. Ayan, pero ngayon kasi, yung mga kalalakihan ang ina-address po ni Pablo. Let me close with this. Proclaiming sound doctrine is essential to everything that we do. Tulad nga po ng sinabi ko kanina, di ba? And I will reiterate po itong katotohanan na ito kasi ito po ay mahalaga. We are to proclaim sound doctrine because it is essential to everything that we do. Ang lahat ng larangan ng simbahan, lahat ng gawain ng simbahan, lahat ng aspeto ng ating buhay bilang mga mananampalataya, lahat po ng mga bagay na yan ay nakaangkla sa tamang katuruan, nakaangkla sa tamang doktrina. Our identity as believers is deeply rooted in our common confession of the gospel of Christ. Our identity as believers is deeply rooted in our common confession of the gospel of Christ. Remember, mga kapatid, older men, older women, younger men, younger women, anuman ang age group mo, remember your identity is the gospel of Christ.
Your identity is rooted, must be rooted in the gospel of Christ. Ito yung ultimate mong pagkakakilanlan bilang isang tao. Isa kang mananampalataya ni Kristo. Isa kang Kristiyano. So ano man yung sitwasyon, ano man yung pangyayari, always go back to the gospel. Kasi nga, sabi ni Pablo in verse 1, hindi ba? Proclaim things consistent with sound teaching. And the main thing, the main teaching of the scripture is the gospel of Christ. So mga kapatid, Titus chapter 2 verse 1 is the foundation of Titus chapter 2 verse 2 and the following verses. Again, ulitin ko po, yung assignment ko sa inyo. Ano po? Read the letter of Titus. 3 chapters lang naman po yan. And pay attention doon sa mga grammar para makita nyo yung hagod ng argumento ni Pablo para mas maunawaan natin. At kapag mas naunawaan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos, mas magiging pagpapala ito sa atin. At mas makikita natin na ito nga talaga ang sinasabi ng Diyos sa atin. So it is our firm conviction that everything flows from a right understanding of biblical truths, especially when it comes to raising the next generation of believers to become the next leaders of the church. So doon po talaga ang pundasyon. Doon at doon babalik po talaga ang ating mga sinasabi at ang ating pagkandak sa atin pong ministry bilang isang simbahan. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na banal, kayo po ay mabuti at dakila sa amin. Pinupuri po namin kayo, Panginoon, at pinapasalamatan sapagkat tunay kayong mabuti. Pagpalain mo po, O Diyos, ang aking mga kapatid. Salamat po sa kanilang buhay. Salamat sa kanilang taimtim na pakikinig ng mga salita mo. Bless them, O Lord. Ano man po ang kanilang pinagdadaanan, ano man po ang kanilang kalagayan, be with them. Ihanda mo din po kami, Panginoon, as we worship you through our giving. Panginoon, dalangin po namin na ang aming pagsamba sa pamamagitan ng pagkakaloob ay maging act of faith namin. Lord, kayo po ang aming dakilang provider. You will sustain this church dahil kayo po ang may-ari nito. Panginoon, alisin mo po yung mga pagdududa na nasa aming puso, yung mga pangamba, upang nang sa ganoon, malaya po namin kayong masamba at mapaglingkuran, knowing, Lord, that everything, every good thing comes from you, our good and sovereign Heavenly Father. Bless your people, bless this church. In Jesus' name we pray. Amen and amen.